Nagronda sa Metro Manila para mang-snatch ang mga salaring nakamotorsiklo. Dalawa ang nahablutan ng cellphone at nagbalakbang mambiktima pero nasa kote na. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Naglalakad ang isang estudyante sa Dos Castilla Street sa Maynila nitong Martes ng gabi. Nang dumating ang mga snatcher na riding in tandem, pagkalapit sa estudyante, nagte-text nga siya. Huli! Takbo, yun. Hinablot ng backride ang cellphone ng biktima. Sinubukan pa ng estudyante na habulin ang mga kawatan pero bigo siya. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang palingon-lingon ang mga sospek ng tila naghahanap ng sunod na mabibiktima. Agad nagsumbong sa mga pulis ang biktima. Sa follow-up operation, natunton ang mga snatcher. Nahuli ang isa sa kanila na umamin sa krimen. Nakuhanan din siya ng baril. Habang nakatakas ang kasamahan niya. Nung nagkuhan po ng ating polis, nanlaban po sila. Bali actually po, binarurot po nila yung motor nila. Pero hinarangan po sila ng ating pulis at tinulak po yung motor para matumba. Doon po nagkaroon na ng aksyon. Napag-alamang noong gabi ng pang-snatch ay pangalawang biktima na pala ang estudyante. Ayon sa mga pulis, una nang nagnakaw ang mga sospek sa Quezon City. Depensa ng naarestong snatcher. Nagawa niya ang krimen dahil kailangan niya ng pantustos sa kanyang pamilya. Ano po, matawarin po. Kasi nanganganak po yung asawa ko. 8 months sa po yung tiyan ng asawa ko. Ano po, mapatawad niya po. Napag-alaman din kakalaya lang pala ng sospek nitong February 5 matapos masangkot sa illegal possession of firearms. Ngayon naman, maharap siya sa reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ng sospek. Tinutugis din ang kasabot niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.